Blessed day, brothers and sisters in Christ. Welcome po sa ating 67th day of our 100 days devotion and prayer. So, ang ating pong pagbubulayan sa umagang ito ay may pamagat na persevering in prayer. At ito pong sinasabi sa Luke chapter 18, verse 1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Sa Tagalog po, sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Ini-encourage po ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo na maging matatag at matyaga sa pananalangin. Ganon din po sa atin. Tayo ay encourage ng ating Panginoong Jesus na tayo ay maging matyaga sa pananalangin. At dahil diyan po ay may 3 puntos po tayo na dapat tandaan upang tayo ay makasunod sa nais ng Diyos. Una po ay recognizing the importance of prayer. Gaano ba kahalaga sa atin ang panalangin? Sa bawat mananampalataya ay napakahalaga ang pakikipag-usap sa Diyos araw-araw. Marami tayong nais ilapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at dahil po sa ating tema na Let's Go para sa ating centennial anniversary, ay maging committed tayo na ipanalangin ang mga hindi pa nababahagi na ng salita ng Diyos. Dahil sa tayo ay naniniwala na napakahalaga sa Diyos ang matyagang pananalangin. Pangalawa po, praying for persistence. Hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na manatiling matyaga sa ating panalangin. Kahit na po minsan, pakiramdam natin ay wala namang nangyayari o nababago. Sabi nga po, pray without ceasing. Katulad ng babaeng byuda sa talinghaga ng Panginoong Jesus na matatagpuan sa Lucas chapter 18 verse 2 at sa mga sumusunod po na talata na halos araw-araw siya ay pumupunta sa masamang hukom na ito upang hilingin na bigyang katarungan yung kanyang usapin. At dahil nga po, araw-araw siyang pumupunta sa masamang hukom na yon at dumating din yung panahon na bumigay ang masamang hukom na ipinagkaloob na po niya sa babaeng byuda yung kahilingan nito. Dahil nga po sa matyaga niyang pagpunta at pakikipag-usap doon sa hukom. So tayo pa po kaya na mahal ng Diyos ay hindi nga ipagkaloob ang kahilingan natin. So, kaya nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pagtsatsaga po sa pananalangin. Pray for our heart that does not give up. Na maging tulad po tayo ng babaeng byuda na ito na hindi po sumuko sa pakikipag-usap doon sa hukom. At ang panghuli at pangatlong puntos po ay interceding for others. Maging tagapamagitan tayo sa pananalangin para sa iba. Nakakatuwa po dahil isa po sa ministry ng ating church ay may mga miyembro po tayo nag-i-intercede sa panalangin. Ito po yung dawn intercessors na nagpapatuloy sa pananalangin para sa ibang tao. Panalangin din po natin ang mga taong ito na nais po nating mabahaginan ng mabuting balita at hilingin natin kay Lord na buksan ang kanilang puso para po sa pakikinig at tanggapin si Jesus bilang kanilang personal Lord and Savior. Pag-pray po din natin na bigyan tayo ng Diyos ng opportunity to share for others. Let us pray po. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyong harapan upang humingi ng gabay mo, upang kami po ay maging matyaga sa pananalangin at bigyan mo po kami ng palagi ng lakas ng loob upang kami ay humayo at magawa ang nais at kalooban mo po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po mga kapatid, tayo po ay magkita-kita sa araw ng bukas sa ika-68th day po ng ating prayer and devotion.